Alright, isang mapagpalang araw sa ating muli, mga kamarka. At pag-usapan natin yung kagabi na resulta sa laban sa Group A ng FIBA Basketball World Cup 2023. Yes, kagabi, nanalo bago maglaban yung Pilipinas versus Dominican Republic, lumaban muna sa first game sa Philippine Arena sa Group A ang Angola versus Italy. Well, sa first quarter pa lang ng laban, maganda nang pinakita ng Angola national team at nalimitahan din yung laro ng tinatawag na Italia sa first quarter, at sa second quarter dun na nakapaggawa ng laro yung grupo nila Luigi Datome na Italy. At hanggang sa second half of ng mga laro, ganun pa rin, dikitan pa rin ang nagiging laban. Pero sa fourth quarter doon na umalagwa ang team ng Italy. 81-67 panalo ang Italy sa laban. At syempre sa pagitan na sa part naman ng si yung isang player do ng Angola, si Dundao, ang pinaka naging highlights na performance niya, si Dundao. Then sa Italy naman na si Luigi Datome, parang limitado lang din ang naging points. Pero so far, talagang nag-improve ang Angola versus Italy. Pero nga lang, talagang superior defense at dun sa mga offense. Na bubuhay lang sila sa mga laro ng Italy by free throws and yun nga, yung mga points per game, field goals per games ng Italy. Then sa second game naman, yung Philippines versus Dominican Republic, ganun din. First quarter pa lang ng laban, nag first blood, courtesy of Dwight Ramos ang Pilipinas na doon na first quarter dikita ng laban. But at the first quarter, talagang dikdikan first to second quarter, but nananaig pa rin ang athleticism ng Dominican Republic. Pero pagtungtong ng third quarter, doon na umalagwa ang Gilas Pilipinas. Nakapagtala pa sila nga ng 4 points na kalamangan, although na-checkmate pa rin ng Dominican Republic ang laban. At sa fourth quarter, doon na nawala yung momentum ng Gilas Pilipinas matapos na yung pinaka na foul out si Jordan Clarkson. Kaya nga nakita niyo yung frustration ni Jordan Clarkson sa laban. At yun na, nanalo ang Dominican Republic 87-81. Although sabi nila nawala lang si Clarkson, nasira na yung laro ng Gilas Pilipinas. For me, sa palagi ko, naging plus factor pa rin din yun, slightly lang. Pero sa palagay ko, hindi lang na consistent yung tinatawag na game plan after na ma-foul out si Jordan Clarkson. Nawala yung tinatawag na momentum sa game plan. Kaya doon lang nasira yung Gilas Pilipinas. Pero sa nakita kong obserbasyon naman doon sa Dominican Republic, talagang hingal kabayo rin, lalo na sila Victor Liz, yan, sila Figueroa, yan, sila Quiñones, si Vargas. Medyo kahit na sabi mong malaki si Vargas, nahirapan si Vargas sa galing ni Junmar Fajardo.
At isa pa, yung sila Carl Anthony Towns, talagang sabihin mo na kahit na nang asar si Carl Anthony Towns, yung gumanon pa yung buhok niya. Pero that's part of the game. Hamaga, bakit? Sa obserbasyon ko kay Carl Anthony Towns, na ano ko siya nabasa ko yung kanyang mga nabasa ko sa kanyang kaisipan na kahit na Rookie of the Year ako nung 2016, NBA caliber ako, talagang pag mahihirapan pa rin ako na makalaban ang Gilas Pilipinas. Ganun ang nakikita kong obserbasyon sa press conference after the game ng Dominican Republic versus our very own Gilas Pilipinas. Hanga si Carl Anthony Towns at yun nga, yung coach, even the coach, talagang alam nila na mahihirapan pero mas humanga palalo sila dahil kahit na sabi mong panalo kami, sabi nga nung sa obserbasyon ko doon sa tinatawag na coach ng Dominican Republic, parang na ko siya na kahit na panalo kami pero parang mas panalo ang Gilas Pilipinas. Ganun yung nagiging pagkaka-observe ko dun sa coach ng Dominican Republic. Kaya talagang kudos for Gilas Pilipinas. Kahit talo, talagang pinakita pa rin yung tinatawag na puso factor at yung tinatawag na game plan ng Gilas talagang nasunod. Lalo na pinahirapan nila si Carl Anthony Towns. Talagang sa 3 point percentage ng Dominican Republic, limitado din. Kaya talagang magaling talaga ang Gilas Pilipinas. Kahit natalo, maganda pa rin ang performance ng Gilas Pilipinas. At yun lamang mga kamarka. At see you next on my videos.